Ako nga pala si Mario, 65 years old at isang vendor. Kontento na ako sa pakikinig sa inyo. Pero bigla akong naisip na ibahagi naman sa inyo ang kwento ng buhay ko at ng apo ko. Tao po! Tao po! Ruby! Nandiyan ka ba, Ruby? Si Mario to! Aalis ka ulit, Lolo? Oo, Jepoy Kaya, iiwan muna kita dito kina Aling Ruby, ha? Magtitinda ka ulit ng mani, Lolo? Oo, apo. Kailangan magtinda ni Lolo Kaya, Jepoy, magpapakabait ka habang nandito ka kina Ruby, ha? Opo. Huwag matigas ang ulo. Huwag mong papahirapan si Aling Ruby. Bawal na makulit dito. Hindi po ako makulit. Nakikipaglaro lang po ako kay Kiko Very good. Mabait na bata si Jepoy, di ba? Opo, Lolo. Ay naman pala Apo, nakikiusap lang tayo kay Aling Ruby na bantayan ka muna niya habang nagtitinda ako ng mani. Nakakahiya naman kapag nagalit si Aling Ruby, di ba? Mabait po si Aling Ruby. Hindi po siya nagagalit. O kaya nga, wag natin siyang bigyan ng dahilan para uminit ang ulo niya. Wag ding mamimili ng pagkain, ha? Kung ano lang ang ulam ni Aling Ruby, yun lang ang pwede mong kainin habang nandito ka. Opo. Kasi apo, nung isang araw, sinabihan ako ni Aling Ruby na ayaw mo raw kumain ng ulam nila. Hindi po. Jepoy, masama ang nagsisinungaling. Kumain naman po ako, Lolo. Konti lang. Hindi ko po naupos. Kaya nga, Jepoy, kung ano nakahain sa mesa, kung ano yung nakalagay sa plato mo, kainin mo, ubusin mo, kasi biyaya sa atin ng Diyos yun. Naiintindihan mo ko, apo? Opo. O sige, ayoko na mauulit yun, ha? Opo, Lolo. Hindi na po mauulit. Very good. Mabait naman pala tong apo ko sandali lang, ha? Kakatok lang ulit ako. Ruby! Ruby! Andiyan ka ba? Si Mario to! Ay, Mang Mario! Pasensya na po kayo nakatulog po kasi ako Pasok po kayo. Hindi na ako. Si Jepoy na lang. Kailangan ko na ring umalis para maintindihan tong mga to. Jepoy, pasok ka na. Gisingin mo na lang si Kiko para makapaglaro kayo, ha? O kaya nood na lang kayo ng TV. Opo. Lolo, pasok na po ako sa bahay, ha? Sige lang, apo. Huwag mong kakalimutan yung mga sinabi ko kanina, ha? Opo. Sinanay ko na rin po kasi sina Kiko saka yung mga kapatid niya na matulog sa hapon. Tama yan. Maganda na rin yung natututo yung mga bata na matulog sa hapon. Pagtanda nila, hindi na nila magagawa yan. Oo nga ho Siya, sige, Ruby. Lalarga na ako at medyo malayo yung balak kong pwestuhan Ay, bakit naman ho pala kayo lalayo? Medyo kumukonti yung mga bumibili sa akin doon sa dati kong pwesto. Kaya sa iba na muna ako. Baka sakaling mas marami. Doon po kayo magtinda sa tapat ng mga eskwelahan o kaya sa tapat ng mga call center. Sigurado po maraming bumibili ng mani sa ganyan. Oo. Kailangan tumiskarte. Matindi ang kompetisyon sa kalsada. Yung iba, iba't iba ang tinitinda. Tapos mas nakakabenta yung mga mas bata ang edad sa akin. Sa hirap po ng buhay ngayon, marami talaga makakaisip ng iba't ibang mga diskarte. Ganyan po talaga. Kahit saan naman po talaga may kompetisyon. Hindi na po mawawala yan. Tama ka. Siya, sige. Aalis na ako. Mang Mario, sandali lang po Wag po muna kayong aalis. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Meron lang po sana akong gustong sabihin sa inyo. Okay lang po ba? Oo naman. Ano ba yon? Ano po kasi Mang Mario, wag po kayong magagalit sa sasabihin ko sa inyo, ha? Ano ka ba? Bakit ako magagalit? Kilala mo naman ako, Ruby. Sige po. Mang Mario, hindi naman po sa wala naman po akong problema sa pag-iwan nyo kay Jepoy dito sa amin. Natutuwa nga po ako sa kanya kasi masiyahin po siyang bata Saka gustong-gusto siyang kalaro ng mga anak ko. Kaya lang po kasi, Nagiging pabigat na ba si Jepoy sa'yo? Nagiging pabigat na ba kaming maglolo? Ay, hindi naman po. Sa akin ayos lang ho Wala po talagang problema. Kaya lang, medyo hindi ho ayos sa asawa ko.
Mabait naman po yung asawa ko, kaya lang, ang sa kanya lang po, inaalagaan ko na yung mga anak ko, tapos si Jepoy pa. Syempre, pagdating din po sa mga pagkain namin, kasama pa rin si Jepoy. Hanggang sa pagtulog nila sa gabi, naasikaso ko po silang lahat. Ganun ba? Pasensya ka na, Ruby, ha? Wala na kasi akong ibang malalapitan na pwede magbantay kay Jepoy. Alam ko pong mahal na mahal niyo ang apo ninyo. Gagawin niyo ang lahat para sa kanya. At naiintindihan ko po ang sitwasyon niyo. Pero mahirap din naman po yung sitwasyon namin. Naiintindihan ko naman, Ruby. Pwede bang bigyan mo pa ako ng kahit konting panahon para makahanap ako ng ibang taong pwede kong pag-iwanan kay Jepoy? Sige po, papakiusapan ko na lang ho yung asawa ko. Mang Mario, pasensya na kayo ha. Ang iniisip din po kasi namin mag-asawa, paano kung may mangyari kay Jepoy na masama at nasa poder namin siya? Baka kami po ang masisi ninyo. Pasensya na po talaga ha. Ito na ho siguro yung huling beses na makakasama namin dito sa bahay si Jepoy. Ako na ang tumayong magulang para sa apo ko na si Jepoy. Gagawin ko ang lahat para mabuhay ang mahal kong apo. Yun nga lang, dahil na rin sa kahirapan ng buhay namin, hindi may iwasang may mga pagsubok kaming pinagdaraanan. Gustuin ko man na bantayan ang apo ko sa lahat ng oras, ay hindi ko naman kakayanin dahil nagtitinda pa ako sa mga kalsada at hindi ko rin maitatangging hindi na rin ako bumabata. Mabuti na lamang at napakiusapan pa ako o may napakiusapan pa ako na isang kapitbahay namin para tumingin-tingin at magbantay sa apo kong si Jepoy. Hindi biro ang trabaho ko bilang isang tindero sa kalsada. Hindi na nga kalakihan bang ang kita, meron pang mga nananamantala. Manong, pabili nga po ng manay manghang. Magkano yung sa'yo? 20 pesos po. Sige, 20 pesos. Ako Manong yung maning hubad. Maning hubad. Apo. Yung sa'yo magkano? 10 piso lang po. Manong yung sa akin maning maanghang saka cornic paghaluin mo Manong sa akin, cornic po, 10 piso. Sige. Magkano yung may halo? 20 pesos din. Sandali lang mahina ang kalaban eh. Sige lang ho, Manong. Ito yung maning maanghang Nagbayad na ako, Manong ha. Oo. Kanino yung maning hubad? Saka yung cornic. Sa akin po. Yung cornic po sa akin. Ito yung maning hubad. Masarap yan. Sige. Oo Manong, kaya nga ito yung binili ko eh. Ito Manong yung bayad Sige, salamat. Salamat. Ito na yung cornic. Manong naman, ito na ba yung 10 piso? Pakidagdagan naman, konti-konti. Sige. Akin na, dadagdagan ko yan. Ito na yung magkahalo. Manong, ba't naman ganito? Bakit? Green peas po yung hinalo nyo. Sabi ko cornic. Ay, naku, pasensya ka na ha. Sandali lang. Ito. Ayan, cornic yan. Ito nang bayad ko. Parang nagkamali lang Akala mo kasino. Kasi naman, Manong, ayusin mo yung trabaho mo. Maayos naman ako nagtatrabaho dito Maayos, hindi mo pa ka binibigay yung sukli ko kanina pa. Ha? 50 pesos po yung binayad ko. Ganun ba? 20 pesos yun, di ba? Ito yung sukli mo Ayusin mo kasi. Pasensya Hindi na. masinso. Pasensya ka na. Manina nga lang po yung tinitinda, hindi pa magawa mabuti. Hirap talaga ng buhay. Manong. Bakit? May sukli ka rin ba? Ay, hindi po, wala po. Kaya lang kasi, Ano ba yun? hindi mo dapat sinuklian yun eh. Ha? Bakit? Wala kaya sa sukli. Sandali lang! Ano ba talaga? Nalilito na rin ako sa inyo. Sakto lang po yung binayad niya. Hindi. Humingi siya ng sukli. Mali nga po kasi. Kaya nga siya hindi pa umaalis kasi hindi ko pa nasusuklian. Manong, sandali. Okay, linawin lang natin ipapaliwanag ko. Sige. Di ba maanghang yung binili niya? 20 pesos. Ang sabi niya, 50 raw yung binayad niya sa inyo, tama? Tama. Manong, kitang-kita ng dalawang mata ko. 20 yung binayad niya. Ha? Sakto lang yung binayad niya, kaya dapat wala siyang sukli. Ganun ba? Opo. Ikang bata ka. Hindi ako yung mamamatay, Manong. Ano ba yan eh? Dapat alerto kayo. Ay, naku. Hindi kayo dapat nagpapaloko. May saan tuloy kayo. Dapat, Manong, wise kayo. Kasi kahit na naghahanap buhay ka ng matino, nagkalat din yung mga hindi matitino sa mundo.
Siguro hindi talaga may iwasan na merong mga taong pagsasamantalahan talaga ang pagiging may edad ko na. Sinasabihan na nga ako minsan ng mga kasamahan kong tindero na masyado raw kasi akong mabait kaya ako naloloko ng ibang mga tao. Para sa akin naman, kung gagawan man nila ako ng masama, iniisip ko na lang na bahala na ang Diyos sa kanila. Basta ako, ginagawa ko lang ang trabaho ko sa malinis na paraan. Hindi ko makakayahang mandaya. Gagawin ko pa rin ang tama kahit na hirap na rin ako sa buhay. Oh, Jepoy, ito na nilagang itlog. Ulam mo sa kanin. Tara na't mag-agahan na tayo. Ay, itlog? Bakit apo? Lolo, walang pansit, walang spaghetti. Jepoy, di ba ang sabi ni Lolo, wag mamimili ng pagkain? Opo, Oy, bakit ka naghahanap ng ibang pagkain? Nagluto na nga ako ng nilagang itlog. nagsasawa na po ako sa itlog eh. Pasensya ka na apo ha. Ito lang ang meron tayo ngayon. Wala po talagang pansit. Hindi kasi nagtitinda si Tinay nitong mga nakaraang araw. Ewan ko ba ron? Pero apo, huwag ka namang mamili ng pagkain. Masarap naman yan eh. Sige na, kain na tayo. Lolo, Bakit? wala pong ketchup. Jepoy. Wala eh. Pero sa susunod, bibili ako ng ketchup para mas masarap yung ulam. Hala, kain ka na ha? Opo. Lolo, Bakit? yung mga kalaro ko po, papasok na sila sa school. Ganun ba? Meron na po silang bagong uniform, tsaka bagong mga gamit. Oo, kailangan yun kapag papasok na sila sa eskwela eh. Kailan mo po ako bibili ng uniform? Hindi pa kita maibibili ng uniform, Jepoy. Bakit po? Hindi pa po ako papasok sa school? Hindi pa po. Kasi po, yung mga kalaro ko, ang gaganda ng mga lapis nila. Tsaka po, iba't iba yung pangkulay nila, pati yung pag nila magaganda. Ibibili niyo rin po ako ng mga ganun, Lolo? Hindi pa po. Eh, kailan pa po ako papasok sa school? Kapag nakapag-ipon na tayo. Kailan po yun? Hindi ko pa talaga alam, apo. Ay, sayang. Marunong na po ako ng ABC at saka magbilang ng 1, 2, 3. Talaga, Jepoy. Galing naman ng apo ko. Kaya po, gusto ko kasama yung mga kalaro ko papasok din ako sa school. Jepoy, pasensya ka na apo ha. Nag-iipon pa rin kasi si Lolo eh. Sana huwag ka magtampo sa akin. Nagtatampo ka ba? Hindi po. Huwag ka na magtampo. Alam ko namang katulad ng ibang mga bata, gusto mo na rin makapasok sa eskwelahan. Kaya lang, wala pa kasi tayong pera. Wala pa akong pambili ng uniforme. Wala pa akong pambili ng mga gamit sa school. Pasensya ka na, apo. Opo, hindi po ako nagtatampo. Kasi Jepoy, alam mo naman, mahirap ang sitwasyon natin. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Opo, Lolo. Yung pagkain lang natin, hindi ko pa alam kung saan ko hahagilapin. Kaya, pasensya ka na kung hindi ko maibigay sa iyo yung mga pagkain na gusto mo. Hindi ka makakain ng mga masasarap na pagkain tulad ng mga kalaro mong bata. Okay lang po. Pero huwag ka mag-alala, Jepoy. Kaya nga nagsisikap si Lolo para makapag-ipon ako ng pera. Para sa susunod na taon, maipasok na kita sa eskwelahan. Makakapag-aral ka na. Talaga po? Oo, kung suswertehin tayo, makakabili na rin ako ng susuotin mong pamasok sa eskwela. Saka yung mga gamit nila na magaganda, bibili rin tayo nun. Yay! Makakapasok na rin ako sa school! Pero hindi pa sa ngayon na po ha. Maghintay tayo. Makakaipon din si Lolo. Saka, magtatanong na rin ako sa mga kakilala ko kung may pinagliitan silang uniforme. Baka pwedeng yun ang gamitin mo sa susunod na pasukan. Bibili rin tayo ng notebook, saka yung iba pa mga gamit sa eskwela. Pati laruan, Lolo? Sige, pati laruan. Thank you, Lolo! Ang bait talaga ng Lolo ko. Promise yan, Lolo ha. Aantayin ko yan. Sige.
Ang apo ko na lamang ang kaisa-isang dahilan kung bakit kahit papaano ay nakukuha ko pa rin maging masaya. Kahit na napakahirap na at napakabigat ng buhay. Ang aking apo ang dahilan kung bakit pinipilit ko pa rin magtrabaho kahit na pagod na rin ako. Si Jepoy ang dahilan kung bakit hindi pa rin ako sumusuko sa buhay. Lahat ay gagawin ko para lang masiguro na magkakaroon ang apo ko ng magandang kinabukasan. Anumang pagsubok ang ibato sa akin ng pagkakataon, lahat ay kakayanin ko para sa pinakamamahal kong apo na si Jepoy. Nang dahil sa matinding pangangailangan ay sumubok din ako magtinda ng balot sa gabi. Kailangan ko rin namang dumiskarte, masiguro ko lang na kahit papaano ay madadagdagan pa ang kita ko. Kaya kahit pagod na ako at halos wala ng pahinga, idagdag pa na nahihirapan na rin ang aking katawan sa pagtitinda, ay kinakaya ko na lang para mabuhay kami ng apo ko na si Jepoy. Minsan wala rin akong mapag-iwanan kay Jepoy, kaya kailangan ko rin siyang isama sa pagtitinda ko. Lolo, ice cream! Jepoy, wala akong pera. Sige na, Lolo. Ice cream lang naman eh. Sinabi ko nang wala akong pera eh. Lolo naman eh. Aalis na yung ice cream oh. Ay, sige na nga. O eto, bumili ka dito ha. Opo. Ice cream lang naman. Sige, pagbigyan. Ano, musta? Uy, kamusta? Apo niyo po ba yung batang nakita ko dito kanina? Kamukha niyo eh. Oo, apo ko yun. Ano, bibili ka ba? Hindi, tatambay lang Manong. Makikipagkwentuhan. Hindi, biro lang po. Siyempre, bibili ako. Ano ba yung bibilin mo? Subukan ko nga po yung maning maanghang na may kalong green peas. May iba naman. Magkano? 20 Manong. Sandali lang ha. Aba, O eto. yun. Salamat po. Eto Manong, mabayad ko. O Manong, saktong 20 yan ha. Hindi mo ako kailangan suklihan. Nung isang araw, naloko ka nung isang bumili dito eh. Oo. Wag mo nang ipaalala. Alerto na ako ngayon. Saka nagkataon lang na 3 kayong bumibili nun eh. Nalito talaga ako. Paano kasi dapat sa edad yung yan? Dapat nagbabahinga na kayo eh. Hindi pa pwede, iho. Kailangan magtrabaho. Kung hindi, magugutom kami ng apo ko. Saka malakas pa ako. Kaya ko pang magtrabaho. Wala bang pwedeng humalili sa inyo? Papalitan nyo? Maliit pa yung apo ko. At kung kakayanin ko, sisikapi kong makapag-aral siya at makapagtapos sa pag-aaral. Ayoko maging tindero siya ng mani na katulad ko. Ayokong danasin niya yung hirap. Manong, nasa na po ba yung magulang ng bata? Ba't hindi na lang sila yung tumulong sa inyo sa pagtitinda? Ay, hindi pwede. Ba't naman po? Wala na yung anak ko. Lumayas ho. Kaya pala. Sumakabilang buhay na. Sorry po, ganun po ba? Wala na yung nanay ni Jepoy, yung anak ko. Ano po nangyari? Ay, nagpakamatay siya. Nagpasagasa nung nalaman niya na hindi pala siya nananagutan ng tatay ng anak niya. Kaya ako na lang din ang nag-alaga sa apo ko. Wala nang ibang gagawa nun eh. Ako na lang talaga. Ito pala yung nangyari, no? Nasakla po pala yung buhay niyo. Manong, wala na ba kayong ibang kamag-anak dyan? Matagal na akong walang alam sa mga kamag-anak ko. Ang alam ko, mga sumakabilang buhay na rin yung mga pinsan ko. Hindi ko kilala yung mga kamag-anak ng nasira akong asawa. Kaya ito, mag-isa lang talaga ako sa buhay. Hirap yan, Manong. Wala akong magagawa, iho. Yan talaga ang buhay eh. Ang mahalaga, kahit mahirap, tuloy-tuloy lang tayong harapin ang mga problema. Tama ka dyan, Manong. Pasensya ka na ha. Hindi tayo talagang magkakilala pero Ayos lang. biglang naikwento ko sa iyo yung isang parte ng buhay ko. Nailabas ko na lang bigla. Ayos lang, Manong. Makakatulong ako para kahit papano gumaan yung pakiramdam niyo. Sige lang. Teka, ano nangyayari? Nakakagulo doon. Manong, yung apo niyo yun, di ba? Si Jepo yun!
Sandali! Pupunta ko lang yung apo ko! Samahan ko kayo, Sandali Manong. lang! Jepoy! Jepoy! Ay, nangyari? Muntik po akong mabangga ng kotse. Nasa na yung muntik na makabangga sa'yo, ha? Hoy! Bantayan mo nga yung apo mo! Bunti ko naman sagasaan niya na! Kapag napahamak ako pa may kasalanan eh! Wisan! Pasensya na ho kayo! Babantayan ko na mabuti tong apo ko. Pasensya na po. Dapat lang! Opo, padaanin niyo lang po muna ako. Opo, pasensya na po talaga kayo. Pasensya na po. Napahiya talaga ako sa ginawang paninisi sa akin ng mga tao noong muntikan na ngang masagasaan ang sasakyan ng apo kong si Jepoy. Napakasakit sa damdamin. Alam kong dahil na rin sa matanda na ako kaya hindi ko na natutukan at nababantayan na mabuti si Jepoy. Pero sana, konting pag-intindi naman sa isang matandang katulad ko. Pero kailangang huwag ko nang isipan pa ang nangyari o isipin pa ang nangyari. Nagpapasalamat na lamang ako at hindi napahamak ang apo ko. Kahit mahirap ay kailangang tuloy pa rin ang buhay para sa aming dalawa. Magtatrabaho at maghahanap buhay pa rin ako at mananatiling malakas para kay Jepoy. Mario, ayos ka lang ba dyan? Ayos lang. Baka mamaya may sakit ka na ha? Magpahinga ka muna kaya. Ay, hindi. Naubo lang ako. Wala akong sakit. Ano ba? Kumusta? Nakakarami na ba tayo dyan? Medyo dumadami na rin. Yung mga bumibili, Pupoy. Ayos yan. Ikaw, maganda na bang kita natin dyan? Oo, alam mo naman. Basta banana Q, turon, kamote Q, malakas talaga yan eh. Ikaw kasi umalis-alis ka pa sa pwesto mo dito eh. Kaya nga ngayon bumalik ako rito. Mukhang dumarami na ulit yung mga bumibili dito eh. Nasa na nga pala yung apo mo ha? Kahapon kasama mo yun, di ba? Bakit ngayon hindi mo kasama? Sumama yung pakiramdam. Kaya hindi ko na muna isinama. Maganda nga nang makapagpahinga muna yung bata. Kahapon kasi laro ng laro dyan. Natuya siguro ng pawis yun. Hindi agad napalitan ng suot ng damit kaya yun nagkasakit. Ay, siguro nga. Teka, sino nagbabantay sa apo mo doon? Napakiusapan ko ulit si Ruby, yung kapitbahay ko. Kung pwede, bantayan muna niya si Jepoy. Yun, pumayag naman. Kaya lang, Mario, nakakahiya doon sa kapitbahay mo. Alam ko, Buboy. Kaya lang, wala akong pagpipilian eh. Hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho para bantayan siya. Kailangan mabuhay kami. Baka naman ikaw ang magkasakit niyan. Hindi yan. Kaya ko pa. Malakas pa ako sa kalabaw. Nako. Tumatanda ka na rin, Mario. Huwag mong baliwalain yung edad mo. Dapat nga nagpapahinga ka na eh. Hindi talaga pwede, Buboy. Sabi ko nga sa'yo, wala akong pagpipilian. Kailangan kong maghanap buhay para sa apo ko. Buboy. Ano yun? Meron ka bang... May extra pera ka ba dyan? Bakit naman? Mangungutang sana ako sa'yo. Nako po. Malakas naman yung benta mo, di ba? Sige na, ngayon lang naman to. Sabi mo rin kanina marami namang bumibili sa'yo, di ba? Oo, pero kulang pa rin eh. Alam mo naman yung sitwasyon namin ng apo ko, di ba? Para saan ba kasi yung uutangin mo? Bibili lang sana ako ng gamot para kay Jepoy. Nag-aalala kasi ako eh. Naalala ko kasi, hindi man lang pala ako nakapag-iwan ng pambili ng gamot dun sa kapitbahay ko. Nakakahiya naman kung pati gamot ni Jepoy sagutin pa nila. Mahal din yung gamot sa butike eh. Yung pinakamura naman yung bibiling ko. Para gumanda lang sana yung pakiramdam ng apo ko. Sige, sandali lang ha. Eto. Nabawasan pa tuloy yung kita ko. Pasensya ka na talaga sa abala. Sige, bayaran mo yan ha. Oo naman. Babayaran kita, wag kang mag-alala. Mario, kausapin nga kita ng masinsinan. Sandali lang to. Ito naman no. Wala ka bang tiwala sa akin? Babayaran nga kita. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi naman yun, Mario. Yung pagbayad sa akin, saka mo naisipin yan. Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Huwag kang magagalit dito sa sasabihin ko ha. Kaya lang, ano bang balak mo para kay Jepoy?
Siyempre, gusto kong makapag-aral siya. Gusto kong gumanda ang buhay niya. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa kanya, para makapag-ipon. Sa tingin mo ba, sapat na yung ganyang trabaho mo? Yung pagtitinda mo ng mani para magawa mo yung binabalak mo para sa apo mo? Buboy, kinakaya ko naman. Alam kong kinakaya mo, Mario. Pero kasi, kailangan maging makatotohanan din tayo dito. Apo mo tong pinag-uusapan natin. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Didiretsuhin na kita, Mario. Sa tingin ko, hindi mo magagawa yung mga binabalak mo. Ano? Mario, kailangan mong tanggapin na hindi kayo mabubuhay ni Jepoy sa pagtitinda mo lang ng mani. Hindi ko minamaliit yung trabaho mo, hindi kita minamaliit. Pero alam naman nating lahat na kulang pa talaga yan. At saka matanda ka na. Pag nawala ka na, sino ang titingin sa apo mo? Buboy naman, wag mo namang ipamukha sa akin yan. At wag mo rin kakalimutan na matanda ka na. Mario, hindi mo na kaya. Buboy, wag mo sabihin yan. Kailangan kong sabihin yung totoo sa'yo, Mario. Kailangang aminin mo sa sarili mo na hindi mo kayang buhayin at pagandahin ang buhay ng apo mo. Kami na lang ni Jepoy ang magkasama sa buhay. Alam mong hindi totoo yan. Sinasabi mo lang sa ibang mga tao dito na wala ka nang alam sa mga kamag-anak mo. Pero alam ko yung totoo dahil minsan mo na sinabi sa akin. Wala kang tiwala sa mga anak ng mga pinsan mo. Dahil hindi magaganda ang ugali. Kung ano-ano yung mga pinagsasasabi nila sa anak mo noong nabubuhay pa sila. Buboy, kinalimutan ko na yung bagay na yan! Kinalimutan ko na sila! Huwag mo na silang ipaalala sa akin. Pero sila lang ang pwede makatulong sa iyo at sa apo mo. Malay mo naman may mga nagbago na. Matagal na rin naman na yung nangyari. Subukan mo silang lapitan. Subukan mong hingin ulit yung tulong nila. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Para na rin sa apo mo. Pilit ko na lang na kinalilimutan ang ginawang pangusga noon ng mga kamag-anakan namin sa anak ko dahil sa pagkakaroon niya ng anak sa isang lalaking may sarili ng pamilya. Para sa akin, parang sila na rin ang kumitil sa buhay ng anak ko. Kaya kahit kailan ay hindi ko magagawang ipagkatiwala sa kanila si Jepoy. Oo, tahimik akong tao. Pero mapagmatigas din naman ako. Yun nga lang, hindi ko pa rin maitatanggi na matanda na nga ako. At dumating na rin ako sa punto na nawawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Ayoko mang aminin pero mukhang hindi ko na nga kaya pang alagaan at itaguyod ang apo kong si Jepoy. Jepoy, halika na. May lugaw dito. Ayoko po. Mapait po yung panlasa ko. Jepoy, umupo ka na dyan. Huwag nang matigas ang ulo. Kapag hinigop mo yung lugaw, mawawala na yung pait. Masarap yan. Sige na. Ayoko po talaga. Diba ang sabi ko, huwag namimili ng kakainin. Opo. Oy, bakit ayaw mo yung lugaw? Sige na po, kahit pa konti-konti lang. Saka masarap yan. Sayang yung bili ko dyan. Sige po. Hipan mo muna para hindi mapaso yung dila mo ha. Masarap yan. Mas maganda kung uubusin mo yan para gumaling yung sakit mo. Oh, bakit mo naluwa yung lugaw? Hindi po masarap eh. Anong hindi masarap? Mapait na. Huwag mo sayangin yung pinambili ko dyan. Ubusin mo yan. Ayoko na po. Ubusin mo yan. Ayoko. Huwag mo sayangin yan. Ayoko nga po eh. Anak lang, bakit mo tinapon? Pati yung mani na itininda ko, tinapon mo! Sorry po, Lolo. Ano sorry? Mababawi ba na sorry mo yung tinapon mo? Tinitiis ko ang gutom para makakain ka, tapos ganyan lang ang gagawin mo! Huwag kang gumawa dyan! Pulutin mo yung mga yan! Ubusin mo! Marumi na po eh. Itinapon mo yan! Pulutin mo! Hindi mo sasayangin yan! Pinaghirapan ko yung perang pinambili dyan! Sorry po talaga, Lolo. Pinaghirapan ko lutuin yung mani na yan! Pinaghirapan kong gupitin at palutungin yung mga bawang na yan! Pagkatapos itatapon mo lang! Hindi ko naman po sinasadya eh. Itinapon mo pagkatapos sasabihin mo sa akin hindi mo sinasadya! Sinayang mo lang yung mga yan! Tinapon mo lang, hindi ka nag-iisip! Ay, Diyos ko! Itinapon mo lang yung pinangbubuhay ko para sa ating dalawa! Itinapon mo lang lahat ang pinaghirapan ko para sa'yo! Hindi po.
Ay, hindi po. Sorry po. Hirap na ako. Pagod na ako sa'yo. Ibibigay na lang kita sa mga tiyuhin at tiyahin mo. Huwag po, Lolo. Huwag niyo po ako ibigay sa kanila. Hindi na kita kayang alagaan. Hindi na kita kayang bantayan. Ibibigay kita sa mga taong kasalanan ng tingin sa'yo. Yun ay kung tatanggapin ka pa nila. Huwag po. Huwag niyo po ako iwan, Lolo. Tumigil ka na sa angangawa mo. Nabubuisit ako sa'yo. Huwag niyo po ako iwan, Lolo. Asa na ba yung patpat ko? Huwag po. Huwag po, Lolo. Ayaw mo pa tumigil sa kakaiyak, ha? At tigas ng ulo mo, ha? Tignan natin ang tibay mo, ha? Huwag mo ko taguan! Halika rito! Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Tama na po. Sorry na po, Lolo. Pupunta ka pa dyan sa ilalim ng lamesa, ha? Lumabas ka dyan! Lumabas ka! Buisit ka! Ang dami ko ng pinagdaan ng hirap dahil sa'yo! Doon ka na lang sa kanila! Huwag niyo po ako ibibigay sa kanila, Lolo. Huwag po. Huwag po, Lolo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang alagaan ka. Hindi ko na kaya magtiis para sa'yo. Masyado na akong matanda. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang iwan ka sa kanila. Hindi ko kayang iwan ka sa kanila. Hindi ko kayang iwan ka sa kanila. Lolo. Lolo. Jepoy! Lolo, huwag niyo po ako iiwan. Hindi, Jepoy. Hindi kita iiwan sa kanila. Kahit mahirap, kahit hindi ko na kaya, lahat gagawin ko para maalagaan kita po. Lahat gagawin ko para sa'yo. Mahal na mahal kita po. Pasensya ka na. Pasensya na, patawad na po. Kahit napakahirap, kahit mukhang imposible, ay hindi ko magagawang ipagkatiwala ang apo ko na si Jepoy sa ibang tao. Ako pa rin ang magbabantay, ang mag-aalaga, ang bubuhay at magbibigay ng magandang kinabukasan sa pinakamamahal kong apo, hindi ang ibang tao. Isinumpa ko yan sa sarili ko kahit na alam ko namang matanda na rin ako. Hindi ko alam kung meron bang magandang kinabukasan ang naghihintay para sa aming maglolo. Pero gagawin ko ang lahat ng makakayanan ko para sa apo ko. Kaya ako'y binahagi sa inyo ang kwento ng buhay kong ito, ay para kung sakaling mapakinggan man ito ng apo ko sa kanyang paglaki, ay maintindihan niya kung ano ang paghihirap ng lolo niya para sa kanya.